Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ikadalawampung kabanata ng Gawa. Basahin natin. Ang pagpunta ni Pablo sa Macedonia at Gresya. Nang matapos na ang gulo, ipinatawag ni Pablo ang mga tagasunod ni Jesus. Pinayuhan niya sila na magpakatatag at pagkatapos niyang magpaalam sa kanila, pumunta siya sa Macedonia. Maraming lugar ang kanyang pinuntahan sa Macedonia at pinalakas niya ang loob ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng pangangaral sa kanila. Pagkatapos, pumunta siya sa Gresya. Nanatili siya roon ng 3 buwan. Nang bibiyahe na sana siyang papuntang Syria, nalaman niya ang plano ng mga Hudyo na patayin siya. Kaya nagpasya siyang bumalik at sa Macedonia dumaan. Sumama sa kanya si Sopater na taga Berea na anak ni Pirus, sina Aristarchus at Secundus na mga taga Tesalonica, si Gaius na taga Derbe, si Timoteo, at sina Tychicus at Trophimus na mga taga-Asya. Pagdating namin sa Filipos, nauna sila sa amin sa Troas at doon nila kami hinintay. Pinalampas muna namin ang pista ng tinapay na walang pampaalsa bago kami bumiyahe galing sa Filipos. 5 araw ang biyahe namin at nagkita kaming muli sa Troas. Nanatili kami roon ng 7 araw. Mababasa natin sa kabanatang ito ang huling paglalakbay ni Pablo. Sa kanilang pinanggalingang gulo sa Efeso, inikot niyang muli ang mga bayan upang magbigay lakas at magpayo na maging matatag ang mga tao sa kanilang pananampalataya. Ituloy natin ang pagbabasa. Ang huling pagdalaw ni Pablo sa Troas. Nang Sabado ng gabi, nagtipon kami sa paghahati-hati ng tinapay. At dahil bibiyahe si Pablo kinabukasan, nangaral siya hanggang hating gabi. Maraming ilaw sa itaas ng silid na pinagtitipunan namin. May isang binata roon na ang pangalan ay Eutychus na nakaupo sa bintana. At dahil sa haba ng pagsasalita ni Pablo, inantok siya at nakatulog ng mahimbing. At nahulog siya sa bintana mula sa pangatlong palapag. Patay na siya nang buhatin nila. Pero bumaba si Pablo at dinapaan niya si Eutychus at niyakap. Sinabi niya sa mga tao, "Huwag kayong mag-alala, buhay siya." At bumalik si Pablo sa itaas, hinati-hati ang tinapay at kumain. Pagkatapos, nangaral pa siya hanggang madaling araw at saka siya umalis. Ang binatang nahulog ay iniuwi nilang buhay at lubos silang natuwa. Kapatid, ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga panahon na iyon ay sa pamamagitan ng pananalita. Wala pa silang Biblia noon at ang bagong tipan na naglalaman ng buhay at mga turo ni Jesus ay hindi pa naisusulat. Kaya naman napakahalaga ng mga saksi sa mga pangyayari sa buhay at mga turo ni Jesus na maisalin sa mga taong di nakakita o nakarinig kay Jesus. At sa ganitong paraan, di pa karamihan ang nakakaintindi ng kabuuan ng magandang balita. Kaya naman ang mga pagtuturo ng mga tagasunod ay nangangailangan ng medyo mahabang panahon para lubusan itong maintindihan. Isipin mo lang kapatid na sa kasalukuyan, kahit na meron tayong Biblia, di ba't marami pa rin sa atin ang maraming katanungan? Ang kagandahan ng panahon ni Pablo, kausap nila mismo ang mga nagtuturo at mas madaling magtanong ng diretsyo sa kanila. Yun nga lang, kung wala ka nung nagtuturo sila Pablo, aasa ka na lang sa mga kwento ng mga taong nakadalo. Sa ating nabasa, ito na kasi ang huling pagdalaw ni Pablo
Kaya naman sinulit niya ang nalalabing oras sa pagtuturo sa mga tao. Yun nga lang, sa tagal ng kanyang pagtuturo, nakatulog at nahulog at namatay ang isang tagarinig na si Eutychus. Dalawang bagay ang ating kailangang pag-usapan. Una, na si Pablo ay nabigyan ng kapangyarihan na buhayin ang patay na siyang sinabi naman ni Jesus ukol sa kanyang mga tagasunod. Pangalawa, na nakatulog itong si Eutychus na madalas nating nakikita sa mga sumasamba kahit na sa kasalukuyan. Nagpapakita lamang ito na may mga dumadalo sa mga ganitong pagtuturo at pagsasamba na sa iba't ibang kadahilanan ay nakakatulog. Maaaring pagod sila at kulang sa tulog. Maaari din namang wala talaga silang interes sa tinuturo. Maaari ding sabihin, hindi kasi mahusay nagtuturo kaya naman nakakatamad makinig at marami pang iba't ibang dahilan. Ito lang ang sa akin, kapatid. Kung ano man ang ating dahilan sa pagkawala ng interes sa pakikinig, kailangan nating galangin ang mga nagtuturo sapagkat naniniwala akong ginagamit sila ng Diyos para mabigyan tayo ng kaalaman. Kung di natin kayang ibigay ang ating oras para sa kanila, mas mabuti na sigurong wag na lang tayong pumunta at sumamba kung tutulugan lamang natin sila. Basahin natin. Mula sa Troas papuntang Miletus. Sumakay kami ng barko papuntang Assos. Doon namin tatagpuin si Pablo dahil sinabi niyang maglalakad lang siya papunta roon. Nang magkita kami sa Assos, pinasakay namin siya at pumunta kami sa Mitilene. Mula sa Mitilene, tumuloy kami sa Chios at nakarating kami roon kinabukasan. Nang sumunod na araw, nasa Samos na kami at makaraan ng isa pang araw ay narating namin ang Miletus. Hindi na kami dumaan sa Efeso dahil ayaw ni Pablo na maggugol ng oras sa lalawigan ng Asya. Nagmamadali siya dahil gusto niyang makarating sa Jerusalem bago dumating ang araw ng Pentecostes. Tingnan ulit natin ang mapa upang mas makita natin ang kanilang paglalakbay. Sundin natin ang dilaw na linya. Mula sa Troas, tumuloy sina Pablo sa bayan ng Assos at dumaan din sila sa bayan ng Mitilene. Galing ng Mitilene, tumungo sila sa Chios at sa bayan ng Miletus. Basahin natin ang pamamaalam ni Pablo sa mga namumuno ng iglesia sa Efeso. Habang nasa Miletus si Pablo, may pinapunta siya sa Efeso para sabihin sa mga namumuno sa iglesia na makipagkita sa kanya. Pagdating nila, sinabi ni Pablo sa kanila, "Alam ninyo kung paano ako namuhay noong kasama pa ninyo ako, mula nang dumating ako sa lalawigan ng Asya. Naglingkod ako sa Panginoon ng may kapakumbabaan at pagluha. Maraming kahirapan ang tiniis ko dahil sa masasamang balak ng mga Hudyo laban sa akin. Alam din ninyo na wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa mga bagay na para sa inyong ikabubuti, na itinuro ko sa publiko at sa mga bahay-bahay. Pinaaalalahanan ko ang mga Hudyo at mga hindi Hudyo na kailangan nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus." Mababasa natin dito ang isinasapuso ni Pablo bilang isang tagasunod ni Hesus at tagapagturo sa mga naniniwala. Kung maaalala natin, dito sa Efeso nagkaroon ng malaking kaguluhan nang ang platerong si Demetrius ay nagpasimuno ng gulo laban kina Pablo
sa takot na mawalan sila ng kanilang kabuhayan. Kaya naman di na siya tumuloy dito dahil sa panganib laban sa kanila. Pinatawag na lamang niya ang mga namumuno ng iglesia. Hindi ko maikaila na parang sa atin nagtuturo si Pablo kung paano natin maipamamahagi ang magandang balita sa mundo sa kasalukuyan. Sinasabi niya rito na kailangan nating magpakumbaba at tayo ay luluha. Malamang ito ang mangyayari kapag ang ating tinuturuan ay ayaw makinig at hindi maganda ang pagtrato sa atin. Alam nating hindi lahat ng tao ay tinatanggap ng malugod ang magandang balita. At alam nating mas masakit kung ang mga ganitong pagtrato ay manggagaling sa ating mga mahal sa buhay. Wala pa dito ang pag-uusig ng mga Hudyo at ng mga tao sa lugar na iyon. Dito sa mundong makasalanan, maraming kaaway ang mga tagasunod ni Jesus. Nabanggit din dito ni Pablo na napakahalagang maipakita natin sa lahat na iisa ang ating tinuturo sa lahat ng tao. Isa lang ang magandang balita, iisa lang ang dapat nating ipamahagi. Walang piling pagtuturo sa piling mga tao. Ang magandang balita ay para sa lahat. Pareho lamang ang dapat nating ipamahagi sa Hudyo at hindi Hudyo, sa mayaman at mahirap, sa lalaki at babae, sa matanda at bata, sa mga aral at mga hindi aral. Napakahalaga rin na ang ating pamumuhay ay alinsunod sa ating ipinamamahagi. Paano nga naman tayo paniniwalaan ng mga tao kung hindi nila nakikita na isinasabuhay natin ang ating mga itinuturo? Umiwas tayo mapagsabihan na hindi totoo ang ating pananampalataya dahil hindi nila ito nakikita sa ating pamumuhay. Basahin natin. Ngayon, pupunta ako sa Jerusalem dahil ito ang utos ng banal ng Espiritu sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang alam ko lang, kahit saang lungsod ako pumunta, pinapaalalahanan ako ng banal na Espiritu na bilangguan at pag-uusig ang naghihintay sa akin. Pero hindi mahalaga sa akin kung ano man ang mangyari sa akin. Matapos ko lamang ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, na maipangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. Nagpapakita dito ang pag-aalala ni Pablo sa kanyang mga tinuruan at maiiwan. Ang mahalaga sa kanya ay maipamahagi ang magandang balita sa mga tao alinsunod sa kalooban ni Hesukristo. At ang kanyang pag-aalangan ngayon ay kung sapat na nga ba ang kanyang pagtuturo para makilala ng mga tao si Jesus. Hindi niya kinatatakutan ang hirap at pag-uusig, ngunit kung naipamahagi niya ng tama ang magandang balita. Ito ang puso ng isang tagapagturo. Ang mahalaga ay kung tama ang kanyang naituro at kung naiintindihan nito ng mga tao na kanyang tinuturuan. Ito ang dapat gayahin nating mga tagasunod sa kasalukuyan kapag tayo ay nagpapamahagi ng magandang balita. Matutunan din sana natin ang pagtitiwala sa Diyos Ama. Katulad ni Pablo, kahit na sa napakaraming tangka sa kanyang buhay, ang kamay ng Diyos ang laging nagbibigay ng proteksyon sa kanya at sa kanyang mga kasama. Ang pagtitiwalang ito ay dapat ring manatili sa ating mga puso sa kasalukuyan. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, tandaan natin na tayo rin ay katulad ni Pablo, na naatasang magpamahagi ng magandang balita. Simulan natin sa ating pamilya at mga mahal sa buhay.
tapos sa ating mga kamag-anak, tapos sa ating mga katrabaho at mga kaibigan. At hindi lang yan, kapatid. Kailangan nating ipakita ang ating pananampalataya sa ating pamumuhay. Tandaan natin na kung sinasabi natin sa mundo na tayo ay isang tagasunod, huwag nating bigyan ng dahilan ng mundo na mapahiya ang pangalan ni Jesus sa ating pamumuhay. Basahin natin. Napuntahan ko kayong lahat sa aking pangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. At ngayon, alam kong hindi na tayo magkikita pang muli. Kaya sasabihin ko sa inyo ngayon na kung mayroon sa inyo na hindi maliligtas, wala na akong pananagutan sa Diyos. Sapagkat wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa buong layunin at plano ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng mga mananampalatayang pinababantayan sa inyo ng banal na Espiritu. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng sariling dugo. Sapagkat alam kong pagkaalis ko'y may mga tagapagturo riyan na katulad ng mga lobo na papasok sa inyo at sisira sa inyong grupo. Darating din ang panahon na may magtuturo ng kasinungalingan mula mismo sa inyong grupo at ililigaw nila ang mga tagasunod ni Jesus para sila ang kanilang sundin. Kaya mag-ingat kayo at alalahanin ninyong sa loob ng 3 taon, walang tigil ko kayong pinaalalahanan araw at gabi ng may pagluha. Ang puso ni Pablo ay mailahad ang magandang balita sa kabuuan nito para maintindihan ng mga tao. Alam nating may mga pagkakataon na may mga taong hindi makakaintindi nito kahit na anong pagpapaliwanag natin. Maaari nating sabihin na ang di pagkakaunawa ng isang taong tinuturuan ay gawa ng kakulangan ng nagtuturo. O di kaya naman ay kakulangan ng tinuturuan. Kapatid, tandaan natin na tanging Diyos Ama lamang ang siyang nagbubukas ng ating puso at isipan na maintindihan ang magandang balita. Sa ganito, nabanggit ni Pablo na di na siya nagkulang sa kanyang pagtuturo sa mga nakikinig. Natapos niya ang paghahasik ng magandang balita sa lahat ng nakarinig sa kanya. Sa ating pagsunod kay Jesus, sa ating pamamahagi ng magandang balita, ilapit natin sa banal na Espiritu na bigyan tayo ng tamang pananalita, tamang pangunawa, pasensya at pagmamahal sa ating kapwa. Nang sa ganun ay maging kasangkapan tayo ng Diyos Ama para sa kanyang kalooban dito sa lupa. Huwag nating maliitin ang responsibilidad na iniatas sa atin. Lagi nating isipin na ating ipinakikilala si Hesukristo, ang ating Panginoon, sa buong mundo. Nagbigay ng babala si Pablo sa mga tagasunod sa Efeso ukol sa mga huwad na propeta, mga huwad na tagapagturo. Madali kasing malinlang ang mga tao sa pag-alis nila Pablo. Dito ay pinapakita ni Pablo sa kanila ang kahalagahan ng tamang pag-intindi at kaalaman ukol sa magandang balita. Ito ay isang napakahalagang aral para sa atin sa kasalukuyan. Napakaraming maling turo at maling paniniwala ang kumakalat sa mundo natin ngayon. At kung di natin alam ang sinasabi ng salita ng Diyos, maliligaw tayo. Ito ang dapat nating kunin sa ating nabasa, na napakahalaga na mabasa at maintindihan natin ang salita ng Diyos. Ito ang magiging gabay natin para matuto tayong mangilatis sa ating mga naririnig at nababasa sa kasalukuyan.
Basahin natin. At ngayon, ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na tungkol sa Kanyang biyaya. Makapagpapatibay ito sa inyong pananampalataya at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan ng Diyos para sa lahat ng taong itinuring niyang sa Kanya. Hindi ko hinangad ang inyong mga kayamanan at mga damit. Alam ninyong nagtrabaho ako para matustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Ginawa ko ito upang paipakita sa inyo na sa ganitong pagsusumikap ay matutulungan natin ang mga dukha. Lagi nating alalahanin ang sinabi ng Panginoong Hesus na mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Pagkatapos magsalita ni Pablo, sama-sama silang lumuhod at nanalangin. Umiyak silang lahat at niyakap nila si Pablo at hinalikan. Labis nilang ikinalungkot ang sinabi ni Pablo na hindi na silang magkikitang muli. Pagkatapos, inihatid nila si Pablo sa barko. Tanggapin natin ang mga paalala ni Pablo sa mga tagasunod sa Efeso na parang sinasabi rin niya sa atin. Kailangan tayong magpakatibay sa ating pananampalataya. Alam kasi ni Pablo na mahirap ang buhay Kristiyano ngayon. Gamitin nating halimbawa ang buhay ni Pablo sa kanyang pagtuturo ng magandang balita. Di siya umasa sa mga tagasunod ni Jesus at nagtrabaho siya bilang tagagawa ng tolda para masustentuhan ang kanyang mga pangangailangan. At sa ganitong paraan, di siya naging pabigat sa mga dukhang tinuturuan niya. Ang pagsisilbi sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga dukha, ay totoo namang kaaya-aya sa mata ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa ika-20 kabanata ng Gawa. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.